Someone was tickling her face. Dahan-dahang nagmulat ng mga mata si Zaira. Ang mukha ni Diego namulatan, nakatunghay sa kanya. A smile hovered on his strong face na nagpalambot sa matigas na dating ng mukha nito na walang pagkakakunot noon na akala niya'y permanente nang nakaukit sa noo ng lalaki. And those sexy eyes, tila nangangarap pa rin napatitig siya sa mga yun. Gising na, gabi na. Ang banayad na sabi nito. Nakabukas ang lampshade na yari sa ratan sa may side table sa tabi niya. Tinignan niya sa relo kung anong oras na. Pasado 11:00 na ng gabi. Napabalikwas siya ng bangon. Gabing-gabi na pala. Hindi maganda tuto si Zaira sa pagbibihis. Baka hinihintay na siya ni na Rosalie. Paano niya ipapaliwanag kung bakit inabot na siya ng ganong kalalim ng gabi sa bahay ng lalaki? Hirap pa naman siya sa pagsisinungaling. Nagbihis na rin si Diego, walang kasama si Benji sa bahay. Inihatid ni Diego ang dalaga. Kapwa sila walang kibo habang tinatahak ang daan patungo kina Rosalie. Kapwa hindi malaman ang sasabihin nila sa isa't isa. Si Diego ang bumasag sa katahimikan. Nagsisisi ka ba? Hindi agad siya nakakibo. No, ayaw na muna niyang isipin yun. Tanaw na nila ang bahay ni na Rosalie, patay ng ilaw sa loob ng bahay. Ang ilaw na lang sa may harap at likod ang nakabukas. Tulog na mga to, kakatok ba siya at manggigising? Ano na lang iisipin sa kanya na mag-asawa? Hindi bali na nga si Rosalie? Kay Ruben siya nahihiya. Iba naman ang naging interpretasyon ni Diego sa pananahimik niya. Alam mong sa malaot madali mangyayari yun, ang sabi nito. Please, wag na muna nating pag-usapan yun, ang pakiusap niya. Pumasok na sila sa bakuran. Tulog na sila, paano ako papasok? Saan ang kwarto mo? Tanong ni Diego, tinuro niya. Pero nakalakang pinto sa loob. Pumutol si Diego ng maliit na alambre sa sampayan, bahagyang pinitpit sa dulo. Huwag mong lakasan ng pukpok, baka magising sila, bulong niya. Sinubukan nitong kalikutin ng maliit na wire ang lock ng pinto papasok sa bahay. Nakahinga si Zaira nang magbukas yun. Salamat, ang pabulong na sabi niya kay Diego. Anyong papasok na siya sa loob ng pigilan siya nito. Hinawakan siya nito sa bewang at kinabig papalapit sa sarili. Sinapo ng palad niyang kanyang pisngi. Dahan-dahang bumaba ang mukha nito sa kanyang mukha. Her lips were open and waiting for his kiss. The kiss could go on and on. Si Diego unang huminto, mahigpit na niyakap ang babae bago pinakawalan. Sige na, pumasok ka na. Bahagya nitong tinulak ang dalaga papasok sa loob. Aalis na ako. Ang paanas na paalam, muli nitong kinuyumos ng halik ang mga labi ng dalaga. Bago tumalikod. Sandaling lumingon ito sa kanya pagkuwi kaagad na nawala sa kadiliman ng gabi. Saka palang pumasok si Zaira sa kanyang silid nang ganap nang mawala sa paningin ang lalaki. Magaan ang katawan na naghanda siya para matulog. Pagsayad ng ulo sa unan ay kaagad siya'y nakatulog. Tanghali na nang magising siya. Mabilis siyang naligo, nagbihis na siya nang mapatingin sa salamin sa dresser. Nakakwinta sa leeg at sa may puno ng dibdib niyang mga pulang marka. Naipangako niya noon sa sariling papatayin niyang sino man maglalagay ng marka sa kanyang katawan. Alam ni Henry yon na ayaw niyang naglalagyan siya ng marka. Kaya nga maingat ito, he was always gentle whenever they made love. Napatitig siya sa mga pulang markang iyon, mga bakas kung anong namagitan sa kanila ni Diego kagabi. No, hindi niya magawang magalit sa lalaki, and most probably she also put her mark on him. Pareho silang greedy kagabi. She never abandoned herself like the way she did it last night in his arms. She felt so wanton and just thinking about it made her blush to the roots of her hair. Her body felt hot and feverish again. Naipilig niya ulo upang wari alisin ang agyo sa kanyang utak. Kinakapa niyang damdamin. May dapat ba siyang pagsisihan sa mga pangyayari? She always tried to be honest with herself. She still had little doubts kung saan siya dadalhin ng pangyayaring yun, ngunit wala siyang madamang pagsisisi. Last night was a revelation to her. For the first time, magmula na maghiwalay sila ni Henry. Muli niyang naramdaman na buhay siya, hindi nag-e-exist lang. Kung magsisisi man siya pagdating ng araw, saka na lang niya iisipin yun. Pumili siya ng damit, yung close neck para hindi makitang marka sa may puno ng lalamunan. Sinipat niyang mabuti yung sarili sa salamin. Ayaw niya may mapon ng kakaiba si Rosalie sa kanya. Nababaan niya sa kusina si Rosalie, may kasamang dalawang may edad na ring mga babae at abalang-abalang mga ito sa kusina. Good morning, ang masayang bati niya. She couldn't help the lightness in her voice.
Gising ka na pala? Bati naman ni Rosalie. Sorry, medyo ginabi ako ng uwi, aniya. Hindi na nga kita namalayang dumating, maaga ako nakatulog. Sanay na rin ito na paminsan-minsan ginagabi ng uwi ang dalaga. Alam nito na nalilibang si Rosalie kay Benji. Nakahinga naman si Zaira na hindi na nag-usisa ang kaibigan. Para saan bang mangyayan at ang dami-dami niyong niluluto? Takang tanong niya. Pagkain ng mga nagtatalok sa bukid, anang Rosalie. Nag-leave si Ruben sa opisina ng 1 linggo para matulungan si Diego sa pagpapatanim sa bukid. Napunan itong kakaibang sigla ng kaibigan sa araw na yon. Tila walang kapaguran at ngayon ay masiglang nakikipagbiruan sa mga kasama sa trabaho. Pare, parang nanalo ka sa loto, ang biro nito. Napangiti si Diego. Malapit na pare, malapit na akong tumaya. Nagkatawanan sila. Nakaluto na si Rosalie ng tanghalian, tatawag na sana ito ng tricycle ng pagsasakyan na gamit. Nakita ni Zaira ang owner-type jeep ni Ruben sa garahe. Bakit hindi ginamit ni Ruben ang jeep niya? Tanong niya. Naka-leave, nasa bukid, sabi ni Rosalie. E di yan na lang ang gamitin natin, ako magdadrive, presinta ni Zaira. Sige, mabilis namang sang-ayon ni Rosalie. Inilagay na nila sa likod ng mga pagkain, sumakay sa likod ng 2 matandang babae. Sa harapan na upo si Rosalie katabi si Zaira. Malayo pang jeep ay natanaw na nila sina Diego at Ruben. Naghihintay namang ito sa may tabi ng daan ng humintuhang sasakyan. May kubo sa gitna ng bukid. Dadaan sila sa makitin na pilapil. Hindi sanay magdaan sa pilapil si Zaira. Kung ilang beses siyang nahulog sa putik, binalikan siya ni Diego. Inalalayan sa kamay. Saglit na nagtamang kanilang mga mata. Sa sandaling nag-uugnay ng kanilang mga kamay ay naghahatid ng kakaibang excitement sa kanyang gulugod. At alam niya, ganun din ang nararamdaman ng lalaki. Dahil humigpit ang pagkakahawak nito sa kanyang kamay. Ngunit nang makarting siya sa may kubo'y mabilis silang naghiwalay. Parang walang anumang naglayo. Itinuon niya ang pansin sa mga nagtatanim. Nagbalik naman si Diego sa mga ito't naghagis ng mga nakabigkis na punla sa likuran ng mga nagtatanim. Pinanood ni Zaira ang mga nagtatanim ng palay. Mahigit na 20 katao, may ginagamit pang mga itong linya para maging tuwid ang pagtatanim ng punla. Tataniman nilang lahat yan? Kailan pa sila matatapos? Ang takang tanong niya. Hindi, nakasabog tanim na yung iba. Itong 5 ektarya gagawing binhilang ang pinagtatalukan namin. Demo farm kasi to. Nakikontrata kasi kami para sa seed grower. Lahat ng aanihin dito ipagbibiling binhi, mas mataas ang presyo kaysa sa karaniwang palay. Ang sabi ni Diego. Oras na ng pananghalian nang umahon ng mga tao. Nagkanya-kanyang hugas na sa kanal ng patubig. Naghain na rin sina Rosalie ang 2 kasama nito. Ilang sandali pa'y masaya na nagkainan ng mga to. Nakigaya si Zaira. Nagugas na rin siya ng kamay at nakakamay ng kumain. Magkakasalo silang 3 ni Rosalie at Ruben. Si Diego'y nakaharap sa mga manananim. Katatapos pa lang nilang kumain ay naroon na naman sila sa gitna ng bukid. Ibinababa sa pinitak ang mga pulang nakalagay sa ibabaw ng pilapil. Pare, pahinga na muna, sigaw ni Ruben kay Diego. Aayusin ko lang ito pare. Napakasipag talaga ng taong yan. Parang takot magpahinga, sabi ni Rosalie. Ngumiti lang si Zaira. Sandaling napakunot noo si Ruben ng matamang nag-obserba sa dalawa. Kasawal ang trato ni na Diego at Zaira sa isa't isa, malamig. Tila nag-iiwasan pa nga. May naaamoy itong maganda sa dalawa at malakas ang kutob nito na front lang yun. Hindi na muna nagpunta si Zaira kina Diego nang sumunod na 2 araw. 1 araw na lang ay tapos na niya ang pangakong paninilbihan dito. 3 araw na nang muli siyang tumuntong sa pamamahay ng huli. Bumili siya ng maraming iluluto para sa hapunan. Sort of farewell dinner niya sa mag-ama. Natuwa si Benji nang pag-uwi ni Tidonetnan sa bahay si Zaira. Tuwang dagding napalitan ng lungkot, nagtaka si Zaira. Bakit? Tanong niya sa bata. Bumukang bibig ng bata sabay sanyas ng mga kamay. Hindi maintindihan ang sinasabi ng bata. Nasa mukha rin ng batang matinding frustration, hindi maintindihan ng kausap ang nais nito sabihin. Pagkuwit tumakbo na itong palabas ng bahay, hindi nakatiis si Zaira. Sinundan ng bata, inabutan niya itong nakatulong ko sa may puno ng bayabas. Yakap ang mga tuhod at nakatagong mukha. Lumapit siya, naupo siya sa tabi nito. Magaang hinawakan sa balikat. Benji, mahinang tawag niya. Tinangkang alisin ni Benji ang kanyang kamay sa balikat nito. Yumuyugyug ang balikat ng bata. Niyakap niya to. Yumapos sa kanyang bata tahimik na umiyak.
Pagkaraan ng ilang sandali ay tumigil na rin ito sa pag-iyak. Nagtatanong ang mga matang tumingin sa kanya. Benji, bakit? Anong problema? Malungkot na tumingin sa kanya si Benji. Hindi pa rin niya ito maintindihan, niyakap na lang niyang bata. Pagkuway hinawakan na ito sa kamay. Halika, bumalik na tayo sa bahay, magluluto tayo ng masarap. Sandaling nag-atubili ang bata at may sorpresa ako sa'yo. May dala akong masarap na ice cream. Saka palang tunapangiti, tumayo na rin at sumama sa kanya. Nang makita ni Tale na naroroon si Zaira sa kabila ay lumipat to. Mabuti nagpunta ka na, tanong ng tanong si Benji kung bakit hindi ka na nagpupunta. Nagtatampo nga sa ama, akala ay inaway ka ni Diego. Huling araw ko na ho ngayon, aniya. Ngayon iniintindihan na niya kung anong pinagtatampo ng bata. Ganun ba? Hindi na kayo makikita ni Benji. Lalo na siyang malulungkot, ang sabi ni Tale. Magkikita pa rin ho kami. Matagal pa ho ang bakasyon ko kina Rosalie. Nakahinga si Tale. Mabuti naman, tsaka kasing malulungkot ang bata kapag bigla kang umalis. Masyado siyang napalapit sa'yo. Paano kapag umalis ka na? Napamahal na rin ho sa akin si Benji. Ayoko rin siyang masaktan, hayaan ho ninyo. Unti-unti ang gagawin kong paglayo sa kanya. Nalungkot din siya, ayaw niyang saktan ng damdamin nito. Kinausap niya ang bata. Kahit papaano'y alam niyang nakakarinig na si Benji. Hindi nga lang nakakapagsalita. Pilit niyang pinapaunawa dito na hindi siya maaring magtagal doon ng matagal na matagal. Isang araw ay aalis din siya. Hindi niya alam kung naunawaan ng bata ang nais niyang ipahiwatig. Nasa mga mata pa rin itong pagtatanong. Nayakap na lang niya ito. Pagkuway pilit na pinasigla ang sarili. Nilibang si Benji. Tulad ng dati, natutuwa ang batang tinutulungan siya sa pagluluto sa kusina. Pagbukas ni Diego ng pinto, alam kaagad nitong naroroon si Zaira sa bahay. Sumalubong sa kanyang mabangong amoy ng niluluto. Tulad ng dati, naroroon ang anak sa tabi ng dalaga. Matagal niyang pinagmasdan ang dalawa. May kumudlit na lungkot sa kanyang dibdib. Sa pag-alis ni Zaira, si Benji higit na maapektuhan. Lumingon si Zaira nang maramdamang may tao sa pinto. Napangiti nang makita si Diego. Sa harap ni Benji na natiling remote ang pakikitungo ni Diego sa dalaga. Ayaw nitong magkaroon ng ibang impresyon ang anak na isiping maaring permanenteng titira doon ang dalaga. Alam ni Diego na imposibleng mangyari yon. Tumulin na siya sa banyo at naligo. Nang makaluto si Zaira ay inutusan si Benji na magdala ng ulam kina Nana Tale. Paglabas ni Diego sa banyo na makitang walang bata, niyakap si Zaira at buong pananabik na siniil ng halik sa mga labi. Baka dumating si Benji. Bulong ni Zaira na maghiwalay ang kanilang mga labi. I miss you. Ibinaon itong mukha sa may leeg niya nang marinig ang papalapit ng mga yabag ni Benji at ubiling pinakawalan ng dalaga. Mamaya magkita tayo sa cottage, sabi nito bago tuluyang tumalikod para magbihis. Isang mahinang tango ang naging tugon niya. Pagkatapos nilang kumain ng hapunan ay umuwi na muna si Zaira. Ayaw niyang makahinalang mag-asawang Rosalie Ruben. Tulad ng dati, maagang nagpahingang mga to. Hinintay na muna ni Zaira na patayin na mga itong ilaw sa labas. Lumabas siya ng veranda, nagmamadaling bumaba. Naroroon si Diego sa may labas ng bakod, naghihintay sa kanya. Napangiti si Zaira, may nadamang kakaibang excitement sa ginagawa nila ni Diego. Sinalubong siya nito ng yakap at halik, pagkuway kapwa nagmamadaling nagtungo sa cottage. Pagpasok nila sa cottage, hindi na sila nakarating sa kwarto. Ang 3 araw na pag-iwas ay sobra para sa kanilang dalawa. Hindi man lang sila nagabalan tanggalin lahat ng damit nila. Ibinaba na lang nilang shorts niya kasamang underwear niya. He opened his fly and took her right there and then pareho silang napaungol sa sarap. Pagkatapos ng silakbo ng damdamin ay saka palang binuhat ni Diego ang kasuyot nila sa kwarto. Binuksan ang lampshade. Nabalot ng malamlam na liwanag ang paligid ng silid. He looked at her. She felt conscious. She was wearing nothing except her shirt. Nilapitan ni Diego ang kasuyo. Maingat ni inalis ang natitirang saplot sa kanyang katawan. Bahagyang lumayot pinagmasdan ng dalaga. She was beautiful. Para itong isang diyosa ng kagandahan. Ang mga braso niya at binti kay umanggi dahil sa pagkakabilad sa araw, ngunit napakuputi ng katawan niya. Parang nawalan ng lakas sa mga tuhod ni Zaira. Pabuhat na inihiga siya ni Diego sa kama. He made love with her slowly. Zaira, he cried hoarsely. He gave one final stroke.
Sabay silang pumaimbulog sa kabilang dako pa doon nang walang hanggan. Pagkatapos ng mainit na sandaling nag-usap sila, kinuwento ni Zyron tungkol sa naging relasyon niya kay Henry. Bagamat hindi niya binanggit ang pangalan nito, kinuwento naman ni Diego tungkol sa ina ni Benji. Magkasama sina Edita at Diego sa Del Monte, Philippines sa Davao. Sa Diego sa farm, si Edita sa opisina. 4 na buwan ang dinadala ni Edita nang sabihin sa akin, nagpakasal kami. Kinikilalang ang kanina Edita sa lugar nila. Tutol sa akin ang kanyang mga magulang. Hindi ang isang kagaya ko lang ang gusto nilang mapangasawa ng kanilang anak. Ngunit wala na silang magagawa. Pagkatapos ng aming kasal ay nag-migrate ng mga ito sa Amerika. Isinilang ni Edita ang aming anak. Mabait si Benji, hindi iyakin. Kapag nagugutom, iingit lang. Magta3 buwan na si Benji nang matuklasang may diferensya siya. Na maaring pipi at bingi siya dahil hindi siya nagre-respond sa sound. Noon namin ni Edita at tinangka niyang ilaglag nung nasa sinapupunan pa lang niyang bata. Siguro nakukonsensya si Edita, naging malayo ang loob nito sa anak namin. Nagpatuloy siya sa pagtatrabaho. Mataas ang misyon ni Edita. Hindi ko siya masisisi. Maganda siya, matalino, may tinatarget siyang position sa kumpanya. Ang maging isa sa mga department managers, lagi ang trabahong first priority niya kahit na may sakit ang anak namin. Hindi mo siya mapapa-absent sa trabaho. Mahinang katawan ni Benji, lagi nagkakasakit. Napilitan akong umalis sa trabaho para mapangalagaan ng bata. Galit na galit si Edita, inaasa ko na lang daw sa kanyang buhay namin. Gusto niya makipaghiwalay? Pinakikiusapan ko siya na alang-alang man lang sa aming anak. Natatakot din si Edita na baka maging puntos palaban sa kanya kung makikipaghiwalay siya hanggat hindi nakukuha ang posisyong minimithi. Nagpatuloy kami sa pagsasama, subalit malamig na yun. Kapag gusto ko siyang tabihan, nagagalit, ayaw na niya. Hindi ko na siya pinipilit. Naging madalas ang pag-out of town niya. Isang araw dumating ang balita. Nabangga raw ang kotseng sinasakyan niya. Kasama niyang isa sa mga top executive ng kumpanya. Palabas na sa matalang kotseng sinasakyan ng mga to nang banggain ng isang truck na nawala ng preno. Dead on the spot sila. Umalis kami ni Benji sa Davao at umuwi kami dito kay Tio Pilo Tia Tale. Nakahiga na si Ruben sa kama habang pinapanood ng asawa na nasa harap ng tukador at nagpapahid ng kung ano-anong pampaganda sa mukha. Napapangiti na lang ito. Buhat nang dumating si Zyra, naging conscious na rin si Rosalie sa katawan. Hindi mo naman kailangan magpaganda pa, sabi ni Ruben. Maganda ka pa rin sa paningin ko. Inirapan ni Rosalie ang asawa. Hindi para sa'yo kaya ako nagpapaganda. Teka, huwag mo sabihin na may iba kang pinapagandahan. Seryosong sabi nito sa asawa, kumunot ang noo. Natawa si Rosalie. Sira, huwag mong sabihin nagsasalos ka. Sabi mo hindi para sa akin kaya ka nagpapaganda. Para kanino? Para sa sarili ko, nakangiting sabi ni Rosalie. Tapos na siyang maglagay ng night cream sa mukha. Tumabi na siya sa asawa. Hindi kita maintindihan, ani Ruben. Malambing na yumakap si Rosalie sa asawa. Alam mo, noong nakita ko si Zyra, nakita ko yung sarili ko. Magkaedad lang kami pero mapagkakamalan na nanay niya ako. Losyang na ako. Kahit na ano pa maging itsura mo, kahit na maging kasing laki ka pa ng drum, kahit na laging amoy pawis ka pag darating ako, mahal pa rin naman kita at hindi kita ipagpapalit sa kahit kanino. Ang pagbibigay assurance naman ni Ruben sa asawa. Alam ko, pero kailangan palang alagaan ko rin ang sarili ko. Para sa akin, for my self-esteem. Pinababayaan ko sarili ko na magkaganito. At isa pa'y para din sa'yo. So magpapasexy ka na? Nangingiting sabi ni Ruben. Baka masundan si Junior, biro nito. Sira, ligated na ako. Nagtatawang paalala niya. Pagkuway muli siyang sumeryoso, tulad ng sabi ni Zyra, para na rin sa kalusugan kaya kailangan magbawas ako ng timbang. Prone sa high blood, sakit sa puso't diabetes ang mataba. Ayoko mabiyudo ka kagad, baka kumuha ka kagad ng kapalit ko. Apihin pang mga anak ko. Nagtatawang niyakap ni Ruben ang asawa. Mas gusto ko yung malaman, mas masarap yakapin. Pagkuway iniba na nitong usapan. Wala ka bang napapansin sa dalawa? Sino? Sa kaibigan mo't si kumpare ko, ang sabi ni Ruben. Napatingala si Rosalie sa asawa. Wala naman, bakit ba? Mukhang masayang kaibigan mo nitong nakaraang mga araw, ang puna ni Ruben. Well, mukha nga nakarecover at si paring Diego naman nakakapanibago nitong mga huling araw. Lagi nakangiti.
Laging masaya, dati ay ilag ang mga trabahador na makipagbiruan sa kanya. Ngayon siya pang unang nagbibiro sa mga to. Umarkong kilay ni Rosalie. Parang may ibig kang sabihin. Well, ang sa akin ay kutob lang naman. Mukhang nagkakasundo ang dalawa. Napaisip si Rosalie. Magkaharap sila sa mesa, naghahanda sila ng iluluto para sa tanghalian. Nahuli ni Zaira na nakatitig sa kanya si Rosalie. Hey, bakit ba tinititigan mo ko ng ganyan? Wala ka bang pera? Nagtatawang sabi ni Zaira. Biruan na nila yung magkaibigan kahit noon pa. Kapag nakatingin at hindi nagsasalita, isa lang ang ibig sabihin nun, mangungutang kung sino man ang kinakapos ng allowance. Malimit siyang kinakapos, hindi si Rosalie. Natawa si Rosalie. Hindi, natutuwa lang ako para sa'yo, ang sabi nito. Bakit? Bahagyang kinabahan si Zaira. Mukhang nakaka-recover ka na. You look happier and healthier now. Nakahinga ang dalaga, ngumiti. Hindi ba sabi mo walang sugat na hindi pinaghihilom ng panahon? Kahit halos gabi-gabi siyang puyat sa lihim na pagkikipagtagpo kay Diego sa cottage, she never felt so rested in her life. Maaga pa rin siyang nagigising. Nag-inuman sina Diego at Ruben sa terrace, nakaharap si Rosalie. Nakikipagkwentuhan ng dumating si Zaira sakay ng kotse niya. Hi everybody! Nakangiting bati niya na lumapit sa kinaroroonan ng tatlo. Palihim na pinagmamasdan ni Rosalie kilos ng dalawa. Isang mahinang tangot payak ng ngiti ang tinugon ni Diego sa bati ng dalaga. Join us, anyaya naman ni Ruben. Binigyan ng malamig na beer si Zaira. Thanks, lumagok ng konti sa beer na nasa baso. Saan ka ba nakarating niyan? Tanong ni Rosalie. Tapos ng isang buwang paninilbihan ni Zaira kay Diego, muli nagbalik siya sa dating opisyo. Sakay ng kanyang kotse kung saan minsan ay una ni Ruben, maghapong maglilima yun sa kung saan-saan. Ginagalugad niya ang buong kabayanan at ang karatig bayan. Nung isang araw ay nakarating siya sa waterfall sa El Pimentel, sa bayan ng San Luis. Kahapon ay maghapon naman siya sa beach. Galing ako sa Ermita, ang sabi ni Zaira. Ang Ermita ay isa sa pinagmamalaking tourist spot sa bayan ng Baler. May groto doon na ayon sa mga matatanday panahon pa yun ng mga Kastila. Nasa mataas na bundok yun na nakapanunghay sa dagat. Tinayuan ng pamahala ng mga sheds at viewing deck. Mula doon ay matatanaw ang napakagandang vista ng Baler Bay at ang kabayanan. Inakyat mong kotse doon? Di makapaniwalang sabi ni Rosalie. Matarik ang daang paakyat sa Ermita. Maganda naman ang daan, sabi naman niya. Bahagyang nagsalubong ang kilay ni Diego, ngunit hindi nag-comment. Do they have a historical archives here? Tanong niya kay Ruben. Sa Municipal Library at sa Kapitolyo, may planong pamahalaan na magtayo ng Baler Museum, ang kwento ni Ruben. Mayaman sa history tong bayan niyo. I don't know if I remember it right. Pero hindi ba this was the last fort of the Spaniards? Tumango si Ruben. Bakit parang wala akong nakikitang na-preserve na historical shrine? Hindi ba dito pinanganak ang dating Pangulong Quezon? Saan ang dating bahay niya? Sa may harap ng simbahan ng Baler, yung maliit na kubo doon. Ang sabi ni Ruben. Sa walong bayan ng probinsya ng Aurora, pinakamaliit ang bayan ng Baler. At kahit na pinakamaliit, still produces great sons. Isang naging Pangulo ng bansa at isang senador, but sad to say, napakabagal pa rin ang nagiging development ng probinsya. Mukhang nakalimutan ang existence ng bayan na karaang mga administrasyon. Tahimik namang nakikinig si na Rosalie at Diego sa usapan ng dalawa. Iniba na ni Zaira ang usapan. Saan ba dito yung sinasabi nilang White Beach? Ang tanong niya. Hindi ko pa rin nararating yun to think dito na ako ipinanganak, ang sabi ni Rosalie. Walang daan patungo doon kung hindi sa dagat, sasakay sa bangka. Punta tayo, ang yaya ni Zaira. Malakas na umiling si Rosalie. Takot ako sumakay sa bangka, natawa si Ruben sa asawa. Ito talagang asawa ko. Oo, lumaki sa probinsya sa tabi ng ilog, ni hindi marunong lumangoy. Malapit sa tabing dagat pero ni minsan hindi pa yata naranasang sumakay sa bangka. Wala man lang ka-sense of adventure. Nakasakay na ako sa bangka, uy, pagtatanggol naman ni Rosalie sa sarili. Kaya nga ayoko nang maulit dahil nalula ako ng gusto. Nagkatawanan sila. Kailan mo gustong magpunta? Sasamahan kita, ang alok ni Diego. Saglit na nitigilan si Zaira na patingin sa lalaki. Mabuti pa kayong dalawa na lang, galugad ni paring Diego ang paligid ng dagat. Maraming alam yan na scenic spots dito, ang susog naman ni Rosalie. Baka makaabala ako,
ani Zaira. Okay lang yun, ang sabi ni Diego. Sa Sabado, at ubiling tumango si Zaira hanggang maaari ay ayaw niyang makahalatang mag-asawa. Isama natin si Benji, ang sabi niya. Kamusta na nga pala si Benji? Nagtatampo pa rin ba? Ang tanong ni Rosalie. Naikwento na ni Nana Tala na magmamaktul ang bata dahil hindi na nagpupunta si Zaira sa bahay ng mga to. Nagtatanong ang mga matang napatingin si Zaira kay Diego. Payak nang umiti ang huli. Akala'y inaway kita kaya hindi ka na nagpupunta sa bahay, ang sabi niya. I'm sorry, nag-usap na kami, I thought naintindihan na niya, ang nagigilting sabi niya. Huwag kang mag-alala, mawawala din ang tampo nun, bata pa yun, madaling mawala ang tampo. Ayaw ko masaktan si Benji, ani niya. Naging masyadong malapit sila ni Benji kaya ang inunti-unti na niyang lumayo. Ayaw niya masaktan ito pag alis niya. Naintindihan ko, ang sabi ni Diego. There was tenderness in his voice and his eyes. Hindi yun nakaligtas kay Rosalie. Hindi mo masisisi si Benji na naging close kay Zaira pare. Naghahanap yun ng kalinga ng isang ina. Kung nag-aasawa ka na kasi, ang pabirong sabi ni Ruben. Ngumiti si Diego. Kung ganun nga lang sana kadali yun pare, pero mahirap na. Sinong babaeng magtsatsaga sa aming mag-ama, lalo na at may kapansanang pang-aking anak. Nais tumutol ni Zaira sa tinura ng lalaki. Ngunit ayaw niyang ikomit ang sarili. Hindi na lang siya kumibo. Huling-huli naman ni Rosalie tingin pinukol ni Diego sa kaibigan. Piniliko na ni Diego ang usapan hanggang sa magpaalam ito at umuwi. Nasa kwarto ng mag-asawa at naghahanda na para matulog. What do you think? Ang tanong ni Ruben. Sandaling natigilan si Rosalie. Huwag mong sabihin hindi mo naramdaman yun. Parang sumasagit-sit ang hangin sa pagitan nila. Natatawang sabi ni Ruben. Ano yun? Nagtatawang tanong ni Rosalie pagkuway muling sumeryoso. Tingin ko parang iwas naman si Zaira, pero sa isang banda hindi ko siya masisisi. Pagkatapos na nangyari sa kanila ni Henry, at sa aking palagay hindi sila bagay sa isa't isa, napatitig si Rosalie sa asawa. Hindi ka pabor na magkaroon sila ng relasyon? The relationship is doomed from the very start. Kapwa lang silang masasaktan, ang sabi ni Ruben. Bakit naman? Zaira is a city girl, true and true. At si paring Diego isang farm boy. Malayong-malayong mundo nila sa isa't isa. Hindi magiging masaya si Zaira na permanenteng nakatira sa lugar na to. Sanay siya sa mabilis na takbo ng buhay, na utak ang laging pinapagana. Tulad ng hindi magiging masaya si paring Diego kung sa syudad dito titira. Anong gagawin niya dun? Kung magkatrabaho man siya, still mas malaki pa rin ang income ni Zaira. Hindi ang klase ni paring Diego ang papayag na buhayin ng isang babae. At hindi rin niya kayang ibigay ang luhong nakasanayan na ni Zaira. Sino magi-give up sa kanila? If they really love each other, they will find a way. Ang katwiran naman ni Rosalie.